bike mo. Small shifting nut, tapos maporma pa yung drivetrain nito. What's up mga kapadyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay kung makikita nyo naman sa thumbnail natin ay i-feature natin tong bagong MTB na naman ni Mountain Peak. Ito ay si Mountain Peak Titans 2022 model. Yes mga kapadyak, bagong model to ni Mountain Peak Titans. Mamaya alamin natin yung mga nabagong components sa kanya doon sa previous model niya sa 2021. At kung sulit pa rin ba yung specs na nakalagay sa kanya para sa presyo niya. At syempre mga kapadyak, sa video na to ay hindi natin makakalimutan na kunin yung timbang niya. Titignan natin mamaya kung gaano nga ba siya bigat. Pero bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. At i-turn on muna na notification bell para lagi kang updated sa mga latest MTB na mga binabike check natin. So tara mga kapadyak, simulan natin to. Alright mga kapadyak, ito na yung bike check natin dito kay Mountain Peak Titans 2022 model. Titignan natin ngayon kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya. Magsimula lang agad tayo dito sa kanyang frame. Yung kanyang frame mga kapadyak, ayan, kitang kita matte type na kulay black, ayan, at kulay red sa kanyang mga decals. Tapos sa pinaka frame size naman nito, ayan, size large, kitang kita dito sa kanyang seat tube. Bagay na bagay sa mga matatangkad dyan. Tapos sa pinaka down tube naman niya mga kapadyak, dito naman nakalagay yung pinaka brand name niya na Mountain Peak. Ayan, glossy type yung mga decals niya. Tapos dito rin natin makikita yung pinakalagay na kanyang bottle cage. Dalawa yan. Isa dito sa kanyang down tube dito. Siyempre dito rin sa kanyang pinaka seat tube dito. Yung palang geometry nito mga kapadyak, ayan o, kitang kita, napakaganda. Ibang iba sa mga kadalasan nakikita natin sa Mountain Peak, no? Tapos sa pinaka ICR naman nito, ayan, kitang kita din. Dumaan yan dito sa kanyang pinaka down tube. Tapos sa right side nito kanyang down tube, dito nakapasok yung kanyang cable para sa kanyang RD na 1x2. Sa left side naman niya ay meron din siyang ICR. Dito naman nakapasok yung kanyang isang hydraulic cable para sa likod. Ayan. Tapos sa pinaka head tube naman niya, ayan, naka-tapered na siya. Ayan. Siyempre, ang kadalasan naman niya kay Mountain Peak na naka-tapered na yung kanyang head tube. Tapos sa pinangarap nito kanyang head tube, ayan yung logo ni Mountain Peak. Tapos may nakalagay dito na aluminum. Yung palang ginamit dito na material ay aluminum alloy 6061 triple butted technology. Ayan. Tapos sa pinaka top tube naman niya, may nakalagay dito na protection para dito sa kanyang seat tube o yung tinatawag nilang reinforced gusset dito. Tapos may nakalagay dito na SP na kadalasan naman sa frame ni Mountain Peak. Nang ibig sabihin daw nito ay consummate jointing. Ibig sabihin matibay yung pagkaka-welding dito sa kanyang frame. Tignan mo naman, smooth welding na yan dito sa kanyang head tube. Siyempre, dito rin sa kanyang seat tube, wala kang makikitang bakas dyan mga kapadyak. Pero sa baby shell niya, ay meron kang makikitang bakas dyan. Ayan. Tapos may nakalagay dito sa kanyang top tube na designed and engineered by Mountain Peak. Tapos yung warning sign na kadalasan naman sa mga frame. Ayan. Okay, dito naman tayo sa kanyang seat clamp na ginamit sa kanya. Yung seat clamp niya ay naka-quick release, alloy na rin to. 34.9 yung diameter niya. Sa kanyang seat post naman ay alloy, walang brand na nakalagay. Pero kadalasan na yung Mountain Peak naman yung brand nito. Tapos yung diameter naman nito ay 31.6 at mayaba na 350mm. Ayan. Tapos sa saddle naman na ginamit sa kanya, Mountain Peak na rin yung kanyang brand. Maganda klase yung kanyang saddle mga kapadyak ha. Ayan o, Mountain Peak, tapos wala siyang butas dito sa gitna. Komportable ang umupo dito. Tapos yung kanyang release dito ay bakal pa yan para masiguradong matibay. Ayan. Okay. Dito naman tayo sa kanyang drivetrain setup. Ito yung iniintay ng karamihan sa inyo. Dahil naka 1x12 speed to mga kapadyak. Tapos yung ginamit pa na RD sa kanya ay quality pa. Shimano Diore M6100 or M6100. With clutch na rin yan syempre. Tapos oversize na yung kanyang pulley. Long cage. Tapos pang 12 speed na rin to. Sa kanyang cogs naman na ginamit, ayan, kitang kita, napakaganda. Oil slick. 12 speed to mga kapadyak. Tapos yung pinakamaliit nito ay 11 teeth. Yung pinakamalaki naman niya ay, ayan, kitang kita, 50 teeth yung pinakamalaki. Tapos yung ngipin naman ng bawat cogs niya ay ilalagay ko lang sa screen para malaman nyo rin yung kanyang ratio. Yung palang ginamit na brand sa kanya mga kapadyak ay hindi lang na makita sa video at yung ginamit na brand sa kanya ay Sugyek na brand. Matibay na rin to mga kapadyak, tapos maporma pa oh. Pero sana sa katagalan ay hindi agad mabakbak to. Ayan.
Tapos dito sa likod ay naka true axle na rin yan. Yung kanyang drop out dito ay napapalitan naman. Ayan siya. Tapos dito sa kanyang pinaka chainstay dito ay may nakalagay dito na model name na Titans. Ayan, kulay red. Tapos may nakalagay dito na dual purpose. Ayan siya mga padyak. Sa kanyang sustain naman ay may nakalagay dito na ride without limitation. Pa-bladed yung tubings niya dito. Sa kanyang frame, meron din siyang chain stay bridge at C-stay bridge. Dito naman sa chain stay bridge niya ay wala. Tapos sa pinaka-chain naman na ginamit sa kanya, ayan, kitang-kita din. KMC, 12-speed na chain. X12 yung ginamit sa kanya. With missing link na rin to mga padyak. Ayan, para hindi na kayo mahirapan sa pagtanggal nitong kanyang chain. Sa pinaka-crankset naman na ginamit sa kanya, Pro Wheel Charm. Ayan, 175mm. Ito nga ba ng kanyang crank arm. Naka-hollow tech na rin yan. Porsche alloy yung ginamit sa kanya. Naka 104 BCD. Itong kanyang chainring at naka 30-40 narrow wide. Ito kanyang chainring mga padyak na symmetric. Tapos sa kanyang pinaka bottom bracket naman dito, hollow tech, Pro Wheel na rin yung kanyang brand. Naka silver bearing. Ito kanyang bottom bracket. Sa kanyang shifting performance naman mga padyak, dahil naka 1/5 lang to, dito sa kanyang RD, Shimano Diore M6100 yung ginamit sa kanya. With clutch na rin yan, oversize na yung kanyang pulley, long cage, ito kanyang RD. Sa cogs naman niya ay cassette type, 11 teeth yung pinakamaliit, 50 teeth naman yung pinakamalaki niya. Tapos sa chain naman na ginamit sa kanya ay KMC X12 na pang 12 speed na chain. Naka 1/5 naman dito sa harap, hollow tech, naka 34 teeth. Ito naman yung kanyang shifting performance mga padyak. Ayan. Ayan, napaka-responsive. Kung ito yung bike mo, small shifting na, tapos maborma pa yung drivetrain nito. Ayan o, kitang-kita mo naman sa cogs na naka-oil stick na yan mga padyak. Ayan o. Ayan. Tapos wala din siyang back pedal issue dito. Basta nakatulong ng maayos o. Di ba sa'yo nakatulong ng maayos mga padyak ha? Kaya meron siyang back pedal issue. Okay, dito naman tayo sa kanyang wheelset na ginamit sa kanya. Ito ay naka size 27.5 na wheelset. Ayan. Tapos yung grips na ginamit sa kanya mga padyak, ayan, Mountain Peak na rin ito kanyang brand. Naka double wall na rin to. Alloy na rin ito kanyang rims mga padyak ha. Tapos sa kanyang spokes naman ay bakal pa. 32 pieces naman yung bilang nitong kanyang spokes dito sa likod. Tapos sa gulong naman na ginamit sa kanya ay naka Innova Pro tan wall transformers. Ayan, may lapad to na 27.5 by 2.25. Ayan, kitang-kita dito. Tapos ito naman yung lapad ng 2.25 na 27.5 dito sa frame ni Mountain Peak Titans. Kasya pa to ay siguro max tire clearance na to mga padyak ha, dahil masikip na yung dito niya sa kanyang side dito. Pero kung mag 229 na wheelset kayo dito mga padyak ay papasok pa rin to. Ayan. Sa kanyang hubs naman na ginamit sa kanya, yung hubs na ginamit sa kanya ay zoom na cassette type na hubs. Naka-alloy na rin to at naka-silver bearing na. Ito naman ito kanyang sound check. Ayan. Tignan natin kung may tunog. Ayan. Wala siyang tunog mga padyak ha. Siguro nasa 2 pulse lang to or 3 pulse kung hindi ko nagkakamali. Ayan. Okay, dito naman tayo sa kanyang fork na ginamit sa kanya. Yung fork na ginamit sa kanya ay Mountain Peak magnesium alloy. Air shock na to, air fork, ayan. Pang 27.5. Tapos naka 100mm na to yung travel niya dito. Naka manual lockout yung kanyang fork dito. Alloy na yung kanyang lower legs, pati yung kanyang stanchion. Tapos sa kabila naman is yung kanyang bomba ng hangin dito sa kanyang fork. Sa dropout naman nito ay naka quick release. Tapos yung wheelset naman na ginamit dito ay naka size 27.5 din yan sa harap. Naka Mountain Peak na rims, 32 pieces na spokes, bakal. Tapos naka zoom na hubs, silver bearing. Ayan. Sa kanyang gulong naman ay Innova Pro transformers. May lapad to na 27.5 by 2.25. Ayan siya. Tapos sa pinaka brakes naman na ginamit sa kanya, naka hydraulic brakes. Tapos quality pa, Shimano MT200 yung ginamit sa kanya. Ayan. Tapos sinamahan pa to ng 180mm na rotors. 6 balls na rin to mga padyak. Kaya 180 to para mas malakas yung braking power niya. Ayan. May adapter siya dito para dito sa kanyang rotors. Naka post mount naman yung braking mount niya dito sa kanyang fork.
Dito naman sa likod ay naka Shimano MT200 din na brake, hydraulic brakes. Tapos tinamahan pa rin to ng 160mm na rotors. Naka 6 balls na rin. Ito kaya rotors mga kapadyak. Tapos naka true axle dito sa likod. Naka pause mount na rin. Ito kanyang braking mount dito sa likod. Ayan. Tapos sa kanyang pinaka handlebar na managnam sa kanya. Ayan. Yung kanyang handlebar. Yung tatak nito ay zoom. Ayan siya. Tapos sa kanyang stem naman ay Branta Accent yung ginamit sa kanya. 90mm yung habaw nito, naka negative 17. May 5 spacer na maliliit dito sa kanyang ilalim na kanyang stem. At malamang sa malamang ay naka silvering na rin yung itong kanyang headset. Sa kanyang pinaka handle grips na ginamit sa kanya ay WTB, rubber na handle grips, makapit sa kamay. Ayan. Tapos yung kanyang brake lever na Shimano MT200 para naman to sa likod. At yung kanyang shifter para sa kanyang RD dahil naka 1x lang to. Ayan. Sa kabila naman is yung kanyang brake lever para naman to sa harap. Tapos sa kanyang handle grips, rubber na handle grips na WTB yung kanyang brand. Kung mapapansin nyo dito ay wala siyang shifter cable o kaya shifter para sa kanyang FD dahil naka 1x lang to. Sa mga nagtatanong dyan kung pwede pa ito lagyan ng FD ay hindi na siya makapadyak dahil wala siyang stopper dito sa kanyang frame. Ayan siya, wala siyang stopper dito. Ibig sabihin, abang buhay na 1x setup itong si Mountain Peak Titans. Pero sa drivetrain naman ito ay sulit na rin. Kahit naka 1x lang siya, no? Sa timbang naman itong si Mountain Peak Titans 2022 model. Titignan natin ngayon kung gaano nga ba siya kabigat. Nakaset dyan sa kilogram. In 3, 2, 1. Uy, medyo may kabigatan siya. Dahil na siguro sa kanyang frame. At yung nakuha natin ay almost 12 kg para dito kay Mountain Peak Titans. Ayan, 11.86 kg yung nakuha natin. Anong masasabi niyo mga padyak? At yan yung bike jack natin dito kay Mountain Peak Titans 2022 model. Anong masasabi nyo sa specs nito at sa kanyang timbang na almost 12 kg? At yung price pa nitong si Mountain Peak Titans dito kay Naragsak by Shop ay 25,800. Dito lang yan kay Naragsak by Shop. Ilalagay ko na lang yung kanilang FB page sa description box below at yung kanilang contact number para kung sakaling interested po kayo dito kay Mountain Peak Titans ay mag-message na kayo kay Naragsak by Shop. Sa presyong 25,800 mga padyak ay may previous pa yon at discount. Pag sinabi nyo napanood nyo sa vlog ko, sa payment option nila dito para mga padyak ay meron sila dito home credit at tumatanggap din sila dito ng GCash o kaya naman kung may credit card kayo or debit card. Ilalagay ko na lang yung description nila sa description box below natin. Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutan bigyan ng like at mag-comment ka na naman sa video natin for today at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para lagi nga updated sa mga latest MTB na mga binabadyak natin na kahit si Mountain Peak Titans. So hanggang dito lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak.